Patay na ang anti-DDS vlogger na si Mima Alicia at sa ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot sa kaso. Ano ba talaga ang nangyari at may kinalaman ba ang kanyang pagiging isang political content creator? Ayon sa mga naunang ulat ng mga pangunahing media outlet, binaril si Alicia, Mima Alicia Lipata, sa Caloocan City ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Sugatan naman ang kaniyang live-in partner na kasama niya nang mangyari ang insidente. Habang ginagawa natin ang video na ito, wala pang opisyal na pahayag ang mga awtoridad kung sino ang responsable at kung ano ang tunay na motibo sa likod ng krimen. At dito, nagiging mas mabigat ang usapin. Dahil si Mima Alicia ay kilalang kritiko ng DDS or Duterte supporters, mabilis na kumalat sa social media ang iba't ibang teorya. May nagsasabing may kaugnayan ito sa kanyang mga political commentary, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring personal na alitan o ibang motibo ang dahilan. Tangina mo, Sara! Tangina mo, Sara! Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangina! May basketballista ka daw? May tomboy ka pa! Tangina! Sara, tangina mo! Tangina mo! Pero bilang responsableng mamamayan, kailangan nating maging malinaw. Wala pang ebidensyang inilalabas ang pulisya na nagpapatunay na konektado ang krimen sa kaniyang political views. Sa panahon ng social media, napakadaling magbigay ng konklusyon. Isang post lang, isang caption, o isang viral video at biglang may hatol na agad ang publiko. Ngunit ang hustisya ay hindi nakukuha sa comment section. Kung iisipin natin, nakakalungkot na umabot tayo sa punto na kapag may namatay na isang content creator na may matapang na opinyon, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay politika. Ipinapakita lamang nito kung gaano nakalalim ang political division sa bansa. DDS ka man, kakamping ka man, o wala kang pinapanigan, hindi dapat maging dahilan ang paniniwala sa politika para mawalan ng karapatan ang isang tao na mabuhay ng ligtas. Putang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang kinarir mo. Tang ina ba naman, mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? Sa katunayan, hindi lang ito kwento tungkol kay Mima Alicia. Kwento rin ito tungkol sa estado ng ating lipunan. Napapansin ba ninyo kung paano nagbago ang usapan sa social media nitong mga nakaraang taon? Dati, mainit na debate lang. Ngayon, madalas personalan na. Mula sa simpleng hindi pagkakasundo, nauuwi sa pangiinsulto, pagbabanta at matinding galit. At kapag nasanay ang mga tao na tingnan ang kapwa bilang kalaban sa halip na kapwa Pilipino, doon nagsisimulang maging mapanganib ang lahat. Hindi natin alam kung ano ang motibo sa likod ng pagpatay kay Mima Alicia. Posibleng may kaugnayan ito sa kaniyang trabaho bilang vlogger. Posible ring wala. Ang tanging makapagsasabi niyan ay ang ebidensya at ang resulta ng investigasyon. Kaya mahalagang hintayin natin ang opisyal na findings ng mga awtoridad. Sa kabilang banda, marami rin ang nagtatanong, ligtas pa ba ang mga content creators sa Pilipinas? Sa panahon ngayon, ang mga vloggers ay may kakayahang impluwensyahan ang opinyon ng libu-libong tao. Kasabay ng impluwensyang ito ang posibilidad na makatanggap ng suporta
batikos. At kung minsan, mga banta. Alam niyo kung ano yung nakakahiya sa ginawa ni VP Sara Duterte? Gaya-gaya. Tingnan ninyo, in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unfouled. Hindi ako susuko. Bludgeoning, talagang retratan. Pero wala namang originality. May retratan bang hindi sumisipot? Pero yung line niya na yan, pinapipaste niya at pinaparaphrase niya lang. Sabi dito ni William Henley Invictus, under the bludgeoning of my chance, my head is blooded but unvowed. Aww, VP, sana man lang ginalingan mo. Yung Hindi ito nangangahulugan na dapat matakot magsalita ang mga tao. Ang ibig sabihin lamang nito ay kailangan nating seryosohin ang usapin ng seguridad, lalo na para sa mga personalidad na lantad ang kanilang opinyon sa publiko. Ngunit isa lang ang dapat maging malinaw. Walang opinyon, walang paninindigan, at walang political affiliation ang sapat na dahilan para kitilin ang buhay ng isang tao. Sa ngayon, umuuna ng espesyal na task group ang mga autoridad para tutukan ang kaso. Umaasa ang marami na magiging mabilis at patas ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng krimeng ito. Tatay mong karton, tatay mong karton, tatay mong karton, lalagay sa garapon, nakagarapon. Dahil kung hindi mabibigyan ng hustisya ang kasong ito, mananatili itong paalala ng isang mas malalim na problema, ang lumalalang pagkakahati-hati ng mga Pilipino at ang kultura ng puot na unti-unting lumalakas sa social media. Muli, hindi natin alam ang buong katotohanan at habang wala pang pinal na resulta ng investigasyon, iwasan muna nating magturo ng kung sino-sino ng walang sapat na ebidensya. Sa dulo ng lahat ng ito, iisa lang ang hiling ng publiko. Katotohanan, hustisya at kasagutan. Ano ang masasabi ninyo sa insidenteng ito? Sa tingin ba ninyo, ano ang pinakamahalagang hakbang na dapat gawin upang mapanatiling ligtas ang mga content creators at mapanatili ang maayos na diskurso sa politika? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comments. At panatilihin nating maayos at may respeto ang ating talakayan.